Marcoleta, remember ha, agad-agad, forthwith, yun ang sinasabi natin forthwith eh, sumulat agad sa Department of Justice para ipasok ha, inirekomenda niya na ipasok na itong mag-asawang Diskaya sa Witness Protection Program or WPP ng gobyerno. Ibig sabihin, gagastos ang gobyerno para sa seguridad nitong mag-asawa na to. Ibig sabihin, magbibigay tayo ng proteksyon sa mga magnanakaw na ito. Malinaw na malinaw, ka-coffee. Malinaw na malinaw, wala nang doubts dyan. Bakit bibigyan, o bakit, kay Marcoleta muna tayo ha, bakit inirekomenda ni Marcoleta na isang hearing pa lang, isang affidavit pa lang, yung nilalabas ito mag-asawa na to, si Marcoleta, 100% sure na siya na hindi most guilty itong si mag-asawang Diskaya at dapat na siyang mabigyan ng proteksyon. Nabulgar siya. Hindi siya nakaporma kay Tito Soto. Hindi siya nakaporma dito kay Lacson. 1. Tito Soto. Nilabas ni Tito Soto sa publiko, sa media. Yan yung sulat ni Marcoleta. Hindi ko pinirmahan yan. Alam mo kung bakit? Questionable yung mga affidavit, questionable yung mga statement na mag-asawang Diskaya. Kaya naman nakakapagtaka, mahusay naman daw na abogado itong si Marcoleta, bakit nakalusot itong mga questionable, itong mga inconsistent testimonies ng mag-asawa? Parang inasyon na ni Marcoleta, wait, nagsasabi ito ng totoo ha. O sige, ipasok ko na ito sa Witness Protection Program. Kasi, common sense, na kapag nagsisinungaling yung isang tao, bakit mo siya ipapasok sa WPP at bibigyan pa ng proteksyon ng gobyerno? Questionable. Bakit ganun? Bakit ganun, Marcoleta? Second, sa affidavit ng mag-asawang Diskaya, wala man lang mention sa mga Duterte o wala man lang mention sa mga maanumalyang projects during the administration of Duterte. Bakit? Inedit yung affidavit para magmukhang masama lang itong administrasyon na ito at ang panahon ni Digong ay perfect? Doon pa lang eh. Magtataka ka na eh. Questionable na. Yung selective memory nitong mag-asawa na to, kung ano lang gusto nila sabihin, yun lang ang sasabihin nila. Basta wag madidiin ng mga Duterte ha. Diyan pumapasok yung pagiging bias ng investigasyon na yan. Hindi mo masisisi yung netizens eh. Sasabihin nila, naku, yung investigasyon dyan sa Blue Ribbon Committee, nung si Marcoleta yung chairperson na, napaka-bias niyan. Pabor sa mga Duterte yung investigasyon na yan, magtataka ka. Mismong galing na mismo sa mga Diskaya, they started having contracts with the DPWH 2016. 2016 ha. It was very clear. 2016, nagsimula sila ng kontrata sa DPWH. Now, sa revelasyon nila, ang tumatanggap lang daw, simula 2022 lang. Yung records nila, simula 2022 lang, may nakakatanggap ng payola o lagay mula sa kanila. Base sa kanilang ledger. Base sa kanilang internal records. Ibig sabihin, walang record noong 2016 to 2022 or 2021. Bakit ganun? Doon pa lang eh. Sana naisip na ni Marcoleta yan, niloloko mo kami. Nagsisinungaling ka. You are being inconsistent. And then, magtataka ka kay Marcoleta ha, na wala sa isip niya yun. Mahusay siya na abogado, dapat alam niya yan. Hinayaan niya pa rin. At in fact, siya pa yung nagrekomenda. Siya pa yung pumirma doon sa letter sa DOJ na ipasok na sa WPP itong mag-asawa na to. In just one questionable affidavit. May cover-up. May takipan na nagaganap. Kasabot ba si Marcoleta dyan? Yun ang iniisip ng ilang netizens. May nagtatakip dyan. May proteksyon. May naglalagay. May nakatatanggap para pagtakpan yung ilang politiko na kakampi nila. Yan ang nga sinasabi ni PBBM eh. Walang sisinuhin. Kahit sino ka pa. Kahit pinsan kita, kamag-anak kita, hindi sisinuhin sa investigasyon na to ng flood control projects. Dahil for the longest time, ilang dekada na, paulit-ulit na nangyayari ang nakawan na yan. Hindi lang sa DPWH, ilan pang sangay ng gobyerno, nang walang pumupuna. Even administration ni Pinoy, hindi pinunayan. Administrasyon ni Digong, hinayaan lang yan. Alam na ni Digong eh. Magkaiba yung pinabayaan at hinayaan eh. Paras pala yun. Magkaiba yung hindi alam at alam nila pero hinayaan lang nila. Si Digong, meron siyang statement mismo na alam niya na talamak ang korupsyon dyan sa DPWH. Sabi niya, magsasagawa siya ng audit. Puro salita lang, nasaan yung audit? Sana panahon pa lang ni Digong naagapan na yan. Sana hindi tayo nabawasan ng billions of pesos napunta sa mga magnanakaw. Gaya ni Alcantara. Gaya ng Hernandez. Gaya nitong mga bogus na kontraktor. Gaya ng mga Diskaya. Kung panahon pa lang ni Digong, na-address na yan. Pero wala eh.
Wala ni isang administrasyon naglakas ng loob na banggain yung mga congressman na yan, mga senador yan, mga opisyal ng DPWH. Not a single one. Tanging si PBBM lang ang naglakas ng loob na bakbakan yung mga yan, habulin ang mga yan. Yan yung mga malalaking isda. Yes, may mga nahuhuli tayo na district engineers. Pero yung ilan dyan, legman lang. Yung iba dyan, utusan lang. May mga nagko-control sa mga yan na politiko. Senador, congressman, mayor, governor. Sila yan. Pinagtatakpan nila yan. Hulihin niya mga yan. Pagkukulungin niyang mga yan, wala nang cover-up. Wala nang takipan dyan. Kaya marami nagagalit sa investigasyon dyan sa Blue Ribbon Committee. Nung si Marcoleta pa napaka-selective. Halatang may pinoprotektahan. Bakit parang papabor pa ang gobyerno kay Diskaya? Papasok siya bilang state witness. Billions of pesos ang nakulimbat ng mga yan. Napakaraming inconsistency sa sinasabi ng mag-asawang Diskaya. Kumikita lang daw sila ng 2% and 5%. Tapos makakabili ka ng payong. Worth, magkano yan? 43 million na payong na may kasamang Rolls Royce. Baliktarin na natin, kasi payong naman yung dahilan kung bakit binili. O may freebies lang, Rolls Royce. Pero mahal yung payong 43 million pesos. Tapos kumikita ka lang daw ng barya-barya, 2%, 3% sa projects. Imposible. Doon pa lang Sana napansin na ni Marcoleta yan, questionable yan. Yung statement niyan. Tito Soto nagsalita. Basahin ko. Hindi naman pwedeng makakuha sila ng proteksyon ng gobyerno. Pero ang dami nilang nakuhang pera ng bayan, unfair sa mga kababayan natin yon. Marcoleta, naiintindihan mo ba yun, sir? Alam ko matalino ka. Alam nyo matalino si Marcoleta. Sabi nyo. Diba? Pero basic yan Ikaw pa mismo nagrekomenda sa DOJ na bigyan siya ng witness protection, ipasok siya sa WPP o Witness Protection Program, na alam mong billions of pesos ang ninakaw niyan. Ang kailangan para maging state witness ka, ibalik mo ang ninakaw mo, magsabi ka ng totoo. Yung qualifier na yun pa lang magsabi ka ng totoo. Hindi napasok si mag-asawang Diskaya dyan. Magsabi ka ng totoo. Kiss na siya dyan, Marcoleta. Bakit? Hindi mo napansin na nagsisinungaling yung mag-asawa na yan? Tapos narekomenda mo pa rin. Bakit? Ang kailangan para maging state witness, ibalik mo ang ninakaw mo at magsabi ka ng totoo. Ibenta lahat ng sasakyan na yan o ibigay niya sa gobyerno yan. Ibenta yung properties, ibigay sa gobyerno yan. Total nakaw naman yan. And then, pasok ka sa Witness Protection Program. At sabihin mo lahat. Hindi selective. Hindi mo po protektahan yung panahon ni Digong. Yan. By that time, I think, pwede ka nang tanggapin sa WPP. Selective Paano mo tatanggapin yan? Iba ang sinabi sa Senado, iba ang sinabi sa House. Sabi nga ni Mayor Vico Soto, sinungaling sila. Hindi ganoon kadali ang hiling nila. Tapos, si Marcoleta na matalino, nabudol agad. Nirekomenda agad sa WPP. Ano yun? Obserto ka na dyan. Tama na ang cover-up. Tama na ang takipan. Billions of pesos ang nawala sa gobyerno. Maraming bahay ang nasira. Maraming ari-arian ang nasira. At bukod sa lahat, marami ang namatay. Dahil sa matinding pagbaha. Na sana na-mitigate yan. Sana hindi ganyang katindi yung epekto niyan. Kung gumagana, hindi substandard, walang ghost flood control projects. Basic. Bakit pagtatakpan nyo pa yan? Marcoleta. Wala nang cover-up. Si Lacson nagsalita. Lacson warns versus cover-up in flood control probes. Binabalaan ko kayo Sabi ni Lacson kayo nagko-cover up. Kaya magkakaroon ng internal cleansing sa Blue Ribbon Committee. At least si Lacson na yung humahawak dyan. Mas may tiwala na tayo dyan kay Lacson as compared kay Marcoleta. Magkakaroon po ng definitely sa Blue Ribbon Committee, magkakaroon po ng internal cleansing. Tatanggalin yung ilang mga allegedly sangkot. Kasi may mga pinangalanan. Halimbawa si Jingo Estrada, may pinangalanan siya dyan, a certain Beng Ramos yan, na parte pala ng committee na yan. Di ba? Linisin mo na yan. Internal cleansing yan. Senator Ping Lacson warned against any cover-up on ongoing investigation related to flood control projects because this would further ignite public fury. Sabi sa balita ito ng Manila Times. Kaya marami nagagalit. Minsan hindi mo rin masisisi sila kung bakit sila nagagalit Biktima sila ng matinding pagbaha Pero huwag kayong mag-alala. Ako hoping, 100%, I am very hopeful na maaayos ito dahil mismo ang presidente ang tumututok dyan. Mismong presidente ang lumalaban dito sa korupsyon. Gusto ng presidente linisin yan. May 3 taon na siyang natitira. Linisin yan. Kasi kung hindi linisin yan, yung mga succeeding administrations, hahayaan lang yung talamak na korupsyon na yan. Kung hindi puputulin yung systematic corruption
systematic scheme dyan sa DPWH at iba pang sakay ng gobyerno, walang mangyayari sa Pilipinas. Nanakawin at nanakawin lang ng mga putang inang mga magnanakaw na kontraktor yang mga yan. Pasensya na kayo sa term, pero more than that, deserve nila yan. Bibihira tayo magmura, pero deserve nila yung mga PI silang mga magnanakaw na kontraktor. The government should do everything to prevent any cover-up. Lacson said in a press briefing dyan po sa Senado. Nothing can appease our people, especially this time, because it has become a vicious cycle and they are getting inspired by what is happening in other countries. We hope it will not escalate to that point, sabi po ni Lacson. Just to clarify naman, yung kilos protesta na nangyayari ngayon, parang may 200 ata na pumunta dyan sa EDSA. Sa mga kababayan natin, huwag kayo magpapabudol dyan. Mga oportunista yung mga yan, mga obstructionist yung mga yan. Yung mga dinis na yan na nagkikilos protesta, their primary motive ay patalsikin si PBBM. Once na mapatalsik ang presidente, who will take the seat? Sara Duterte. Babalik na naman yung kalakaran ng mga Duterte. Paano yan kung ipatigil ni Sara Duterte itong investigasyon sa mga flood control projects? Eh di absuelto, hayahay na naman itong mga walang hiyang kontraktor na yan, mga tiwaling opisyal ng gobyerno, senador at congressman, kung ipapatigil ni Sara Duterte yung investigasyon na yan. That's the primary motive. Magkilos protesta, manawagan sa publiko, lumabas kayo sa kalsada, patalsikin natin ang gobyernong ito, si PBBM. Huwag kayong papabudol. Sabi pa ng presidente, be discerning. Isipin ninyo, ano yung motibo ng mga yan? May mga oportunista dyan para pabagsakin ng gobyerno. Pababagsakin nyo si PBBM, siya kayo lumalaban siya sa korupsyon eh. Kung hindi siya naglakas ng loob, hindi niya sinabi dyan sa SONA, sa tingin ninyo, maaayos yung problema. Hindi maaayos yan. Kung hindi siya kumilos dyan. Tapos gusto nyo patalsikin para makinabang si Sara. Para mapaupo si Sara dyan. Naku po. Katakot-takot ang mangyayari dyan sa Pilipinas. Huwag kayong papabudol ha sa mga dilis na yan. I-invite kayo sa rally. Naku po, ingat kayo dyan. Doble ingat kayo dyan. Pero may mga nagsasabi din naman na hindi na sila sasama dyan dahil last time daw na rally nila, hindi sila nabayaran. Kita mo na. Kinatkong nyo pa. Yung 1,000 pesos a day ng mga nagrarally, hindi nyo pa binigay. Isa pa, yung nananawagan ng kilos protesta, nasaan sila? Isipin nyo to ha, kung ikaw DDS na sasama dyan sa rally. Si Harry Roque nananawagan, lumabas kayo, tara daw sa EDSA. Nasaan siya? Nasa The Hague, enjoying the good weather, eating delicious food. Tapos kayo, ibibilag kayo sa EDSA, magkikilos protesta kayo, kapangakuhan kayo ng 1,000 o 500 and then eventually hindi nyo makukuha. Samantalang sila, nagpapakasasa sila dyan sa The Hague. Ang ganda ng weather dyan eh. Masarap ang mga pagkain dyan eh. Nag-enjoy lang sila dyan. Hindi lang yan ha, may mga nakikita rin ako sa Facebook para i-post. Tara na, mag-rally na tayo. Nasaan sila? Nasa Europa. Wala sila sa ibang bansa. Magkabunilyasuhan man, magkaroon man ng sakitan, magkaroon man ng riot, safe sila. Yung mga nananawagan ng kilos protesta, mga supporters ng Diles, mayayaman. Pag nagkagulo sa Pilipinas, ang gagawin ng mga yan, ito nga pinag-uusapan namin kahapon sa Salamat PBBM Podcast, pag nagkagulo sa Pilipinas, mag-a-abroad lang yung mga yan. Marami silang datong, marami silang salapi, marami silang pera. Hindi sila apektado. Sino ang apektado? Ordinaryong mamamayan. Mga manggagawa na kumikita ng minimum wage. Sila ang madadamay. Pag nagkagulo yan, magsasara yung tindahan, magsasara yung factory. No pay, no work, no pay. Sinong kawawa? Mahihirap. Magagalit ang mahihirap. Sino sisisihin? Gobyerno. Sino may kapakanan ng mga kilos protesta na yan? Nandoon sa Europe nag-e-enjoy. Pinagtatawanan ang nangyayari sa Pilipinas. Bakit kayo sasama? Isipin ninyo, bakit kayo sasama sa rally na yan? Na nakikisakay sa nangyayari sa Nepal, sa nakikisakay sa nangyayari dyan sa Indonesia. Diba? Malayong-malayo yung kaso natin. Malayong-malayo yung case natin sa Indonesia at sa Nepal. Sa Nepal, galit sila sa Prime Minister, galit sila sa mga opisyal ng gobyerno, galit sila sa kanilang presidente. Kasi lavish ang lifestyle. Tinataasan nila yung kanilang allowances. Mga opisyal nag-e-enjoy sila sa pera ng taong bayan. Kaunti ang trabaho. Sa Pilipinas hindi ganyan. Nakita mo ba? Nagpaka-social-social si First Lady? Nagpa-social-social si President Marcos? Kung tutusin, pwede yan kasi mayaman naman sila eh. Nakita mo ba yung lavish lifestyle ng mga yan? Mismo si Presidente, nagagalit dyan sa flood control projects na yan. Mismo si First Lady, nagalit sa kanyang inspection. Sa isang gusali para sa creative industry. Iba
Ibang-iba yan. Huwag kayo makisakay sa mga budol na yan. Bubudulin kayo ng mga yan. Tapos sila nag-i-enjoy lang.